Tumako na po tayo dito, tila tinuldukan na. I think this is the end. Tila tinuldukan na po ng Korte Suprema ang agam-agam, kuro-kuro, palapalagay at gunugunita ng mga tanga-tangang DDS. Ano po ba yung tinutukoy natin? Naglabas po ang Korte Suprema kung bakit niya ibinasura. Okay? Ibinasura po ang TRO ni De La Rosa. Nakakatuwa naman at nakakadulot ng sobra saya sa ating mga puso ito. Tandaan po natin ang pagbasura po ng TRO ng Korte Suprema, kahit po hindi pa po ito, syempre sinasabi po ng mga DDS, hindi naman yung final, yung actual decision. Paniwalain nyo ang utak nyong naglalapot, pusang ina nyo. Aray ko. Diba? Kasi po, napapatunayan po nito na ang pagbasura po ng TRO ni Bato ay ang pagpapatunay din po ng legitimacy. It means the arrest of Rodrigo Roa Betlog Cordero Duterte is legit and accurate. Aray ko. Di ba po, ang pagbabasura po ng TRO ay pagpapatunay na legit po ang ginawang pag-aresto sa Betlog na Corduroy ni Digong. Di ba? Na kahit ano pong pamimake news ang ginawin ng mga DDS, na kahit pong anong paawa na gawin ng mga DDS, na kahit anong palagay pinila nila ng GCash na malalaki para kunyari sa donation ng rally ng putang inang Duterte. Diba? Ginamit pa nilang negosyo, donate for Tatay Digong, Bulaklak. Donate for Tatay Digong para mag-rally. Aray ko. Pero tinuldukan na po, the Supreme Court have decided about the TRO. And if the Supreme Court decided about the TRO, Bato de la Rosa, it means the arrest is legit and accurate of Rodrigo Roa Betlog Duterte. Aray ko. Okay, pakinggan natin to. Sa Suprema kung bakit ito ibinasura ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Batay po sa resolusyon ng Korte Suprema, walang panghihimasok sa karapatan ni de la Rosa. Mas imahinasyon pa raw ito kaysa katotohanan. Oy! Binigyan pa nga raw si de la Rosa. Kita nyo? Imahinasyon kesa katotohanan. Ganun po nilarawan ng ating Korte Suprema ito. Bakit kamo? Paano kang nadadami kung ang ibang karapatan ay mas malala mong dinamage? Diba? Sige nga, explain nyo yun. Explain nyo. Explain nyo. Hindi ba pwede, di ba? Kasi ako ang reactor. Aray ko. Di ba? Kailangan ako po ang mag-explain. I-explain ko naman. Ganito po kasi yan. Paano, isang imahinasyon po yung sinasabi ni Bato na proteksyonan po ang karapatan niya. Imahinasyon yun, Bato. Dahil may mga karapatan kang nilabag at hindi lang iisang karapatan, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, libo-libong karapatan ang hindi nyo pinahintulutan, libo-libong karapatan ang inyong pinatay. At nagpapasalamat ako sa Korte Suprema dahil sa pagpapaganda ng desisyon nyo dito. Dahil po, totoo naman po yun, masyadong sakim ang isipan ni Bato. Iniisip niya lang po ang karapatan niyang pang-individual. Pero yung karapatan po ng mga taong nawala sa war on drugs na ginawa nila, hindi niya in-include dito. Diba? Dapat in-include mo dito na
Ilang mga karapatan din ang winalangya mo. Ilang mga karapatan ang pinatay mo. Diba? Kasi po ang batas natin, tama po yan. Ang batas po natin ay hindi tumitingin ng one-sided o iisang direksyon. Kaya po nagdesisyon ng Korte Suprema, paano kita bibigyan ng TRO ang sinasabi mo? Paano natin haharangin ang 9851? Paano natin haharangin ang internasyonal na pag-aaresto sa'yo? Na kung legit naman o totoo, kung ito'y may pinagbabasihan, may mga ebidensyang kitang-kita. Kaya sinabi ng Korte Suprema, isang imahinasyon. Diretso. Sa ng protective custody ng Senado at batay sa Facebook Live ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13, wala siyang utos na ipaaresto ang senador. Pinuna rin ng Korte Suprema na maraming hindi beripikadong ulat at aligasyon ang very urgent manifestation. Kita mo? Magaling talaga magsinungaling si Bato kasama ng kanyang abogado. To serve warrant so you don't have to make excuses. Aray ko. We don't need the one to show you there so you won't have to be arrested. You must make only tago-tago so you will be safe. Let me be the one to serve warrant. Goodbye. Aray ko. Kita mo? Pati abogado niya naglalapot sa luga. Saan po ba kinuha na ang abogado ang kukuha ng warrant of arrest? Tapos yung abogado mo ang magsisilbi sa'yo ng warrant. Anong konstitusyon na kasulat yan? Anong bundok? Aray ko. Saan po ba lumaki yung abogadong yan? Sa bundok ba? Aray ko. Nakaweteng, oh. Kita mo naman yan. Pati konstitusyon, tinitwist. Pati batas, tinitwist. Para lang makuha nila yung false narrative. Diretso. Ni De La Rosa, hindi raw po pwedeng maglabas ang korte ng TRO o status quo anti-order batay lamang sa mga spekulasyon. Tama. Panawagan naman ng asawa. Kita mo, napaka-ano po yun ha. Hindi pwede maglabas ng TRO ang Korte Suprema base sa espekulasyon, base sa hinala, base sa palapalagay, base sa kuro-kuro. Naglalabas po ng TRO, temporary restraining order, kapag may abuso po, naaabuso po talaga ang karapatan mo. Mag-i-issue po ang korte ng TRO. Halimbawa po sa isang lugar, may pinapatayo po na magandang building. Pero yung building na to, natatamaan po ang iba't ibang residente. Maglalabas po ang Korte Suprema ng TRO para ipitigil yung building na yon dahil may natatama ang mga karapatan. Pero dito po, ang gusto nila, naghihinala po sila, naginigipit sila sa politika. Naghihinala po sila na pamumulitika lang ito. Naghihinala po sila na pinag-iinitan si Bato. Puro hinala po. Parang sila po talaga ang bangag na nakasyabu. Patayin mo si BBM. No joke. Sabi po ng Korte Suprema, hindi ganon. Hindi ganon. Diretso natin. Ni si Nancy sa hudikatura, huwag maging instrumento para maipadala ang kanyang mister sa ICC. Alam mo, asawa ni Bato, gumising ka. Ang asawa mo mamamatay tao. Kayo,
Ikaw, kasama ng mga anak mo, swerte kayo, kumpleto pamilya nyo. Ha? Kumpleto pamilya nyo. Ha? Eh yung mga kalaban nyo dito, yung mga naghihingi ng ustisya dito, wala ng pamilya. Huwag na natin sinasama yung mga adik na sinasabi nyo para walang argumento. Yung mga bata ang intindihin natin, 3, 5, 7, 9, 17, 15, 14. Yan ang mga nawala. Huwag na natin yung mga adik para walang diskurso. Ikaw nga, asawa ni Bato, mamatayan ka ng anak. Hindi mo nga lang makita yung anak eh. Nanggagalaitin na kayo. Huwag kang pumapel dito, asawa ni Bato. Wala kang alam. Ang alam mo lang, mangunsinte. Dahil alam nyo sa sarili nyo, ha? Nung namumutawi sa inyo yung kapangyarihan, nung awak-awak nyo yung beat. Lina Villalon, maraming salamat. Nung hawak-hawak nyo ang beat, anong ginawa nyo? Napakalupit. Diba? Nung hawak po nila yung beat, ang lupit. Diba? Pinagpapatay po. At kung may haharang na bata, sasagasaan ng bata, babarilin. Basta magawa lang nila yung war on drugs. O ngayon, makikiusap ka, asawa ni Bato? Nakiusap ba kayo noon? Sa mga bata? Hindi nyo nga pinuntahan yung mga batang napaslang. Pakonsuelo di Bobo. Ngayon, ngayon, makikiusap ka ngayon. Sa putang inang asawa mo. Aray ko. Kung isusuko ang senador sa ICC, tila pag-amin-anya ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa Pilipinas na litisin ang mga kaso rito. Eh di ikwento mo yan sa Supreme Court na mahina ang mga utak ng Supreme Court. Ikwento mo doon, asawa ni Bato, mahihina ang utak ng Supreme Court. Kasi sila nagdesisyon ng TRO, dismiss, decline. Aray ko. Nitong May 20, sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrants laban kay De La Rosa. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain nina De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2025. Invalid na yan para sa akin. Invalid na po yan. The fact na nagbigay sila ng TRO para i-decline, dinismiss nila yung TRO para i-decline yung pag-aresto. Never. Ibig sabihin, nire-respeto ng Korte Suprema ang 9851, ang international law, ang crime against humanity. At may desisyon po dyan ng Korte Suprema. May desisyon na dyan ng Korte Suprema. Oh. Nire-respeto ng Korte Suprema ang 9851. Kasi valid yun. Tandaan po natin, meron na, 1 taon mahigit na po si Digong doon. 1 taon. Kung invalid ang 9851, wala na si BBM. Betrayal of public trust na si BBM. Nandito si Digong, nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Pero wala po eh. Wala. Bakit? Valid ang aresto kay Digong. So magiging valid din po ang aresto kay Bato dahil siya ay kasangkapan lang ng mastermind na si Digong. Wala na yan. Simple analogy, simple analyzation lang yan. Yung mastermind mismo, ang nandun. Hindi pinababalik dito. Dahil kung pinababalik yan ng Korte Suprema, invalid ang 9851. Pero valid eh. So, iyak DDS. Yan din ang sinabi ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa main petition, kwestiyon ni na Duterte at De La Rosa ang jurisdiction ng ICC sa sitwasyon sa Pilipinas kahit kumalas na ang bansa sa Rome Statute. Ilang beses ba natin sasabihin yan, nililito lang kayo? Ilang beses po ba natin sasabihin na
kapag ikaw ay nasa Rome statue ng araw ng ginawa mo pa yung krimen, ay valid pa, dire-diretso. Oh. Ito po, ito lang po alam ko, napakita na ng iba. Ito po ang mga baril ni Bato na nagkakaalaga po ng 20 million na balak pong ipa-revoke ng DOJ. Ayan po ang mga baril ni Bato, iba-iba. Tumataginting na 100 plus. Ayan po yung expiration date, oh. Ayan po yung expiration date, 2033, pistol, 2034, pistol, rifle, 2034. Ayan po kaya sasabihin ni Jimmy Bondoc na hindi po si Bato, armed and dangerous. Jimmy Bondoc, saan ka baka talaga nag-aral? Sabi ni Ombudsman. Ayan po, Ayan po, Kumataginting po na 118. Ayan po, 118 na barel na nagkakaalaga po ng 20 million. Ayan po, Tama po yung sinasabi ni LB na pinaniniwalaan po lahat po ng mga baril ngayon, lahat po ng mga Duterte ay nasa Kibuloy. Aray ko. Okay? At wag po nakikibuloy. At wag po kayo mahugulat kung si Bato po ay nandun na naman po sa tunnel ng isang menor de edad. Okay? At malalaman po nyo yan na etong mga panahon na to kung saan nagtatago dahil nga po si Bato ay pinag-aanap na po. At sabi nga ni John Vic, 250,000 na kapulisan na maghanap. John Vic yun! John Vic yan, boy! Si John Vic. Ang sabi ni John Vic, 250,000 na kapulisan. John Vic yan, boy! Hindi kayo po pwede John Big, boy! John Big yan Si John Big yan. Si John Big yan. Magaling si John Big 250,000 John Big yan, boy! Wala makakapantay kay John Big. Kaya maganda-handa ka na ba to? Dahil pinapatrabo ako ka na ni John Big. John Vic! John Vic! John Vic yan, boy! At walang basta-basta makakadamage kay John Vic! Kaya mga kababayan, ang ano po dyan, huwag tayong magpapadala sa mga maling naratibo. False narrative, wrong narrative, false hope na binibigay palagi ng mga ng mga DDS vlogger dito sa mga mangmang nilang mga mangmang nilang taga-suporta. Uuwi pa si tatay. Uuwi si tatay, mag-rally tayo, pengi pera, GCash. Pumunta tayo sa ganito, Korte Suprema, pengi pera, GCash. Di ba?
kayang mamamatay. Tao dapat palayasin natin ito. Pera niya sa pogo, huli na. Pera niya sa droga, huli na. Pera niya sa China, huli na. Walang lusot ang impakta. Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Blood ba't naging blood burat? Ugali niya ang manggulimbat. Mga salbaheng mga Duterte, perwisyo sa Pinas, mga tae. Pera niya sa pogo, huli na. Pera niya sa droga, huli na. Pera niya sa China, huli na. Walang lusot ang impakta. Presidente ng Kurakot Sara, Presidente ng Duwag Sara, Presidente ng mga